Abril ng 2000 at 23. San Petersburgo, Rusya. Pagtuunan mo ng pansin ang mga eksenang ito dahil ang mangyayari pagkatapos nito ay nakakagulat. Ang babaeng nakikita mo dyan, naglalakad sa bangketa, may hawak na pakete sa kanyang mga kamay ay si Daria Trepova. Mukha siyang may pupuntahan. At pagkatapos ay bumalik siya. Pagkatapos, nagtungo siya sa pintuan ng kapihan. Sa loob, may ilang tao na nagtitipon at kabilang sa kanila ay si Vladlen Tatarsky. Kaibigan ng Kremlin si Vladlen na may milyon-milyong tagasunod online. Itinuturing siyang isang taong hindi kayang galawin. Naroon siya, may hawak na mikropono at nagsasalita sa mga taong iyon nang lapitan siya ni Daria at iniwan ang pakete para sa kanya. Isa itong regalo. Sinubukan umalis ni Daria, ngunit hiniling ni Vladlen na manatili siya. Ang babae pagkatapos ay umupo sa unahan, malapit sa kanya. Nang buksan ni Vladlen ang pakete, nagulat siya. Isang gintong estatwa ang kamukha niya. Nawalan siya ng masabi habang nakatitig sa regalo. Pero ang hindi alam ni Tatarsky ay ang estatwang natanggap niya ay hungkag sa loob. Ilang saglit lang, isang malakas na pagsabog ang yumanig at namatay ang mga ilaw. Napatay agad si Tatarsky ng pagsabog sa harap ng mga manonood. Siya ang target ng planadong operasyon mula sa kabilang hangganan. Piraso-piraso, binuo ng lihim na serbisyo ng Ukraine ang planong ito at isinagawa ito ng mahusay. Ito ang parehong lihim na serbisyo na 9 na taon nang nakalipas ay sinalakay, ninakawan at ipinahiya ng Rusya nang hindi man lang makatugon. Pero heto ang halos walang nakapansin. Nung sandaling yon, biglang nagbago ang laro ng espiya na pinagharihan ng Rusya sa loob ng 70 taon. At ngayon, 3 taon na ang lumipas, ang Kremlin nang hindi alam kung sino ang nasa loob. Sa video na ito, makikita mo kung paano ito nangyari. At kung bakit hindi pa rin natatagpuan ng Rusya ang sagot para dito. Para maintindihan ang laki ng pagbabagong ito, kailangan mong makita ang pinagmulan. Dahil noong 2014, hindi lang mahina ang intelihensya ng Ukraine. Ito ay sinakop mula sa loob. Abril ng 2014, kaka-aneksa lang ang Rusya sa Crimea at nagkakagulo ang silangang bahagi ng Ukraine. Sa lungsod ng Luhansk, isang malaking grupo ang sumugod sa gusali ng regional na serbisyo ng seguridad ng Ukraine, ang SBU. At ang mga nangyari sa loob ay mahirap ipaliwanag bilang simpleng kawalang kakayahan lang. Ang mga ahente, kabilang nga ang mga tauhan ng elite na unit na Alpha, ay inutusan na isuko pati ang kanilang mga baril. Ang imbakan ng mga armas ay pinoprotektahan lang ng mga pekeng mina. Isang garison ng 12,000 sundalo malapit doon ay hindi nagpadala ng kahit anong dagdag na puwersa. At ang mga naaresto noong nakaraang gabi ay agad pinalaya diretso sa pulutong kung saan tumulong silang pamunuan ang pag-atake. Nang matapos ang lahat, nawala ang buong arsenal. Mga rifle, granada, pampasabog. Sapat para armasan ang pag-aaklas na magpapasiklab ng labanan sa Donbas. Ang Polish na analyst na dalubhasa sa mga serbisyong Ruso, si Marek Shvirchak, ay pinag-aralan ng araw na yon at nakarating sa isang hindi komportableng konklusyon. Hindi bumagsak ang gusali. Binuksan ito mula sa loob. Marami ang naniniwalang may nangyaring pagtataksil doon. Pero kahit para sa mga hindi naniniwala doon, isang bagay ang sigurado. Ang mismong lalaking namuno sa SBU noong taon na yon ay kinumpirma ang mahalagang punto. Ikinuwento ni Valentin Nalyvaichenko ang nadatnan niya pagdating roon. Isang ahensyang pinabayaan na. Ang mga dating pinuno ay tumakas papuntang Rusya o Crimea at dinala o sinira nila ang lahat. Walang natirang mga dokumento, walang natirang armas. At ang mas masama pa, ayon sa kanya, puno ng mga espiya ng Rusya na nakapasok sa loob ang ahensya. Mga ahente ng FSB, ang serbisyo ng seguridad ng Rusya na direktang tagapagmana ng KGB. Kaya yun ang naging pagpipilian ng Ukraine noon panahong yon. Tanggapin na ang kanilang lihim na serbisyo ay mananatiling parang likod bahay ng Rusya. O kaya gibain lahat at magsimula mula umpisa.
At pinili ng Kiev ang pangalawa. At dito na pumapasok ang CIA. Pero hindi dumating ang CIA para mamigay ng regalo. May pagdududa ang mga Amerikano at may dahilan sila. Alam nila na ang intelihensya ng Ukraine ay puno ng mga impormante mula sa Russia. Anumang lihim na ibinahagi sa Kiev ay maaring mapunta sa mesa sa Moscow sa loob lamang ng ilang araw. At isang lalaki na nagangalang Valery Kondratyuk ang nagpasya na lutasin ito sa pinakamatapang na paraan na posible. Ibinigay niya sa mga Amerikano ang isang bunton ng mga ultralihim na dokumentong militar ng Russia. Regalo ito, wala siyang hiningi kapalit, malenawang mensahe. Ang Ukraine ay may access na napakahalaga at disiplina para protektahan ang mga lihim. Ayon sa mga investigasyon ng Washington Post at ng New York Times, ganito tumulong ang CIA sa pagbuo ng isang bagong unit sa loob ng SBU noong 2015. Ang ikalimang direktorado, kontra-intelihensya at espesyal na operasyon magkasama sa isang bubong. Ang kanilang misyon? Bumuo ng mga network ng ahente sa loob ng sinakop na teritoryo at magsimulang manghuli. Pero narito ang tanong na magbabago ng lahat. Bakit gagastos na malaki ang CIA sa isang bagsak na serbisyong paniktik? Ano ang meron ng Ukraine na wala ang mismong CIA? Ang sagot ay ang sandatang ibinigay ng Ukraine ng libre. Milyong Ukrainian ang unang wika ay Ruso, may pamilya sa magkabilang panig ng hangganan at lumaki sa kulturang Ruso. Alam nila ang paraan ng pag-iisip, mga kodigo at takot. Naiintindihan ng Ukraine ang Russia sa parang hindi kailanman maintindihan ng anumang kanluraning serbisyo. Mga siglo ng pamimilit na naging operasyonal na kalamangan at ibig sabihin nito ay isang mahalagang bagay. Hindi naging kawanggawa ng Amerika ang Ukraine, isa lang itong palitan. Ang mga Ukrainian ay napoproduce ng napakaraming impormasyon tungkol sa mga Ruso na ayon sa mga ulat, hindi na kayang iproseso ng istasyon ng CIA sa Kiev ang lahat. Material mula sa Ukraine ang tumulong para mapatunayan ang pagkakasangkot ng mga Ruso sa pagpapabagsak ng eroplano ng Malaysia Airlines sa silangang bahagi ng Ukraine. At sa pagsubaybay sa mga ahente sa likod ng panghihimasok sa eleksyon ng Amerika noong 2016. Sa bisperas na malawakang pagsalakay, may mga 12 lihim na base na sa hangganan ng Russia na itinayo sa tulong ng CIA. Dahil sa pagtutulungang ito, lumitaw ang bagong henerasyon ng opisyal na ipinanganak sa malayang Ukraine at walang ugat sa Soviet. Ang pinakamahalaga sa kanila ay si Kirilo Budanov, na nagsilbi sa isang elite na unit na maigpit na nakipagtulungan sa CIA. At ngayon, siya ang namumuno sa HUR, ang intelihensyang militar ng Ukraine. At may isang kakaibang detalye sa sistemang ito, ang SBU at HUR ay nagpapaligsahan. Hayagan, naglalaban ang dalawang magkaribal na serbisyo para sa mga resulta. At ang tunggalian na yan ay lilitaw na nakasulat sa apoy sa Dagat Itim. Dahil nung sinalakay ng Rusya noong 2022, halos walang hukbong dagat ang Ukraine. Nawala na nila ang kanilang armada sa Crimea noong 2014 at pinalubog pa nila ang sarili nilang punong barko para hindi ito mapasakamay ng mga Ruso. Sa papel, parang lawa ng Rusya ang Dagat Itim. Tapos, noong Abril ng 2022, ang cruiser na Moskva, ang hiyas ng hukbong dagat ng Rusya sa Dagat Itim, ay nasunog at lumubog. Tinamaan ng dalawang mga missile na Neptune na gawa mismo sa Ukraine matapos tulungan ng intelihensyang Amerikano na tukuyin ang posisyon ng barko. Ito ang unang Rusyong punong barko na nawala sa labanan mula pa noong 1905. Napaatras ang fleet dahil lumubog ito. Pero nagdulot ito ng bagong problema. Siyempre, paano mo maabot ang mga barko ng tatago? At tuluyan ang binago ng tugon ng mga Ukrainyano ang digmaang pandagat. Nagsimula silang gumamit ang kinatatakutang mga drone sa dagat. Gumawa ang SBU ng Sea Baby na noong unay binuo gamit ang mga piyesa ng jet ski at mga elektronikong bahaging nabibili sa tindahan. Ang HUR, isang kakompetensya, ang lumika ng Magura.
Maliit, mababa, mabilis na mga bangka, halos hindi nakikita sa radar. At puno ng mga pampasabog. Ano ang ginawa ng mga makinang ito? Mas mainam na ang tripulasyon ng Rusya na lang ang magkwento. May tinatamaan silang isang bagay malapit sa atin. Mayroong isang recording na ginawa mula sa loob ng barkong patrulya na Sergei Kotov. Madaling araw dumating ang mga drone. Naririnig mo ang mga marinero na sumisigaw sa dilim. Ayun! May drone! Nagpapaputok ng machine gun sa mga anino sa tubig. Sumigaw ang isa sa kanila na may isa pang drone. Isa pang drone! Yehai! May sumigaw pa na kailangan nilang umalis. Hindi na sila nakapag-react. Ipinapakita ng mga kamera ng mismong Magura ang kabilang panig ng parehong eksena. 5 drone ang dumudula sa ibabaw ng tubig, nakalak na ang target. Sunod-sunod ang mga tama. Hanggang sa lumubog ang barko. Isang barkong nagkakahalaga ng $65 milyong. Winawasak ng mga drone na nagkakahalaga lang na maliit na bahagi ng halagang yon. At hindi nag-iisa ang Kotov. Ilang linggo bago nito, nilubog din ng parehong mga drone ang isang corvette ng misail at isang landing ship. Ayon sa mga pagtatantya ng kanluran, sa simula ng 2024 na ipalubog o naalis na ng Ukraine sa labanan, isang katlo ng Russian fleet sa Black Sea, at naitulak ang natitira palayo sa Crimea, nakatago sa daungan ng Novorossiysk, isang bansa na walang hukbong dagat. Pinalayas nito ang isang buong armada. Kung gusto mong makita hanggang saan aabot ang kwentong ito, mag-subscribe ka na, simula pa lang ito. Patuloy na nag-evolve ang mga drone. Sa paglipat ng 2024 papuntang 2025, may ginawa ang isang Magura na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Armado ng mga misil na uri air-to-air, ikinandado nito ang puntirya sa isang helikopterong Ruso na Mi-8 malapit sa Crimea at pinabagsak ito. Kakapabagsak lang ng isang helikoptero ang isang naval drone. Pagkatapos, gamit ang American Sidewinder missiles, parehong pamilya ng drone ang nagpabagsak ng Su-30 fighter jets. At isa sa mga pagpapabagsak na yon ay naitala mismo ng kamera ng pagtutok ng drone. Nakalok ang jet sa retikulo. Ang pagpapaputok. Ang liwanag. Malinaw ang mensahe sa Kremlin. Ni ang dagat ni ang langit sa ibabaw nito ay hindi na rin ligtas. Pero narito ang tanong. Kung ginagago nila ito sa dagat, ano pa kaya ang ginagawa nila sa loob mismo ng Rusya? At dito na tayo babalik sa gintong estatueta. Hindi unang beses na inatake si Tatarsky. Noong Agosto 2022, isang car bomb malapit sa Moscow ang pumatay kay Daria Dugina, anak ng isa sa mga pinaka-impluensyal na ideologong nasyonalista ng Rusya. Ayon sa intelihensyang Amerikano, may mga elemento ng pamahalaang Ukrainyano na sangkot dito. Itinanggi ito ng Ukrainya. Sumunod si Tatarsky, nasa kapehan siya yung unang nakita mo sa video. At makalipas ng 1 taon, mismong hepe ng SBU sa isang panayam sa telebisyon, idinetalye ang buong plano. Ang operasyon ay inorganisa ng intelihensya ng Ukrainya at niloko ng mga ahente ang tagahatid na Ruso na hindi alam kung ano ang dinadala niya sa estatueta. Ngayon, isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito, mga Ruso na ginagamit sa loob mismo ng Rusya laban sa sarili nilang gobyerno. At mas malala pa, wala talagang kaalam-alam ang FSB. Kaya, nagsimulang tumaas ang ranggo ng mga target. Noong Disyembre ng 2024, si Teniente General Igor Kirillov, pinuno ng tropa ng depensang kemikal ng hukbong Ruso, ay lumabas ng gusaling tinitirhan niya sa Moscow. Ilang minuto lang mula sa Kremlin sakay ng kotse, may nakatagong kamera sa pasukan. May nakaparadang electric scooter doon na may kargang katumbas ng 300 gramo ng TNT. Namatay agad sina Kirillov at ang kanyang katulong sa pagsabog. Isang araw bago nito, kinasuhan ng mga Ukrainian na taga-usig si Kirillov dahil sa paggamit ng mga ipinagbabawal na chemical na sandata. Kinumpirma ng mga source mula sa SBU, kanila ang operasyon.
Abril 2025. Isang security camera sa Balashika sa paligid ng Moscow ang nag-record ng isang tahimik na paradahan hanggang sa sumabog ang isang kotse sa isang bulang apoy. Namatay si Teniente General Yaroslav Moskalik, pangalawang pinuno ng Direktorat ng Operasyon ng Russian General Staff. Disyembre ng 2025. Isa pang bomba sa pagkakataong ito sa ilalim ng isang kotse sa timog ng Moscow. Namatay si Teniente General Vanil Sarfarov, ang hepe ng operasyonal na pagsasanay ng buong hukbong Ruso, ang taong naghahanda sa mga tropa para sa digmaan. At 2 araw pagkatapos, sa parehong kalye, isa pang bomba ang pumatay sa 2 pulis na nagsisiyasat sa kaso. Hunyo ng 2026. Balashika ulit. Wala pang 1 kilometro mula sa lugar ng pagkamatay ni Moskali. Isang saksi ang nagbideo mula sa bintana sa mismong sandali na sumabog ang kotse ni Colonel Damir Davidov, ang responsable sa supply ng bala para sa mga misil at artilleriya ng hukbong Ruso habang siya ay nasa loob nito. 4 na matataas na opisyal ay sunod-sunod na napatay sa pinakabantay saradong rehiyon ng Rusya. At pagkatapos ni Davidov, iniutos ng mga otoridad sa Moscow ang malawakang inspeksyon sa ilalim ng mga sasakyan sa buong kabisera. Isipin mo yon, ang elite ng military ng Russia ay kailangang sumilip sa ilalim ng sarili nilang sasakyan tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Ganyan na ang antas ng bangungot na naitanim ng Ukraine sa isipan ng mga Ruso. Na yon, magiging hindi patas kung sasabihin nating puro talo lang ang Russia. Gumaganti rin ang FSB. At talagang gumaganti sila. Noong Hulyo ng 2025, pinaslang ng mga ahenteng Ruso si Colonel Ivan Voronich, isang veterano ng mga espesyal na operasyon ng SBU sa gitna ng Kiev sa liwanag ng araw. Isa iyong matinding dagok. Ngunit ipinapakita ng sumunod na pangyayari ang kaibahan ng 2 ahensiyang ito ngayon. Sa loob lamang ng ilang araw, natuntun ng SBU ang 2 ahente na responsabale at pinatay ang mga ito. 3 araw lang nagtagal ang operasyon ng Ruso. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ng FSB sa loob ng sarili nitong hanay? Hinuhuli nila ang sarili nilang mga Ruso. Pagkatapos ng kabiguan ng pananakop, nagtanggal si Putin ng humigit kumulang 150 opisyal ng FSB ayon sa pahayagang British na The Times. At ang general na namumuno sa serbisyong responsable sa Ukraine ay nauwi sa kulungan ng Lefortovo. At mula noong 2024, ayon sa mga pinagkunan ng impormasyon ng Moscow Times, naglunsad ang FSB ng isang pagtugis sa loob mismo ng hukbong sandatahan ng Russia. Mga general na mataas ang ranggo ay naresto, sunod-sunod na 12-12 ng iba pa ang pinupuntirya. Isipin mo ang ibig sabihin nito, ang pinakamalaking panloob na seguridad sa mundo. Habang daan-daang libong ahente ang abala sa paghahanap ng traidor sa loob, patuloy na gumagalaw sa labas ang mga Ukrainyano. At yung pagkaabalang yan ang tumutulong magpaliwanag kung ano ang sumunod, di ba? Ang araw na ipinakita ng Ukraine na walang target na masyadong malayo. 1 ng Hunyo, 2025. Operasyon Sapot ng Gagamba. Sa 18 buwan, nagpuslit ang mga ahenteng Ukrainyano ng mga drone sa Rusya. Nakatago sa mga kubong kahoy na nasa ibabaw ng mga truck. Para lang silang ordinaryong prefabricated na bahay. Noong araw na yon, dumulas ang mga bubong ng mga kubo. Numipad ang mga kawan ng drone laban sa mga base pangimpapawid ng Russia. Isa sa mga iyon ay matatagpuan sa Siberia, mahigit 4,000 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Ipinapakita ng mga lumabas na larawan ang mga drone na sumasalpok pababa sa mga strategic bomber. 75 na nakaparada. At ang mga bulang apoy ay umaakyat sunod-sunod. Sinabi ng SBU na 41 sasakyang panghimpapawid ang tinamaan at $7 bilyong ang pinsala. Ang Ganes, isang kumpanya ng pagsusuri gamit ang mga larawang satellite, ay nagtantiyang may 12 nawasak at iba pang nasira, ngunit hindi na mahalaga ang eksaktong bilang. Hindi na gumagawa ng ganitong bombers ang Rusya. Bawat isang mawawala ay tuluyan ng mawawala.
Doon, ginawa ng makina ang pinakamalupit na hakbang. Hindi na lang ito nakatuon sa barko at general. At tumutok ito sa bulsa. Ayon sa New York Times, tumulong ang mga opisyal ng CIA na pinuhin ang kampanya ng Ukraine laban sa sektor ng enerhiya ng Russia. Umabot sa puntong isang Amerikanong eksperto ang tumukoy ng partikular na piyesa ng refineria na ang pagkasira nito ay magpapahinto sa pasilidad ng ilang linggo. Hindi ito basta-bastang pambobomba, isa itong siruhiyang pang-ekonomiya. Hanggang Oktubre ng 2025, 21 sa 38 malalaking refinerya ng Rusya ang tinamaan na ayon sa ulat ng BBC. Sa buwan lang ng Hunyo ng 2026, 11 refinerya ang inatake sa isang buwan. Kasama na ang isa na naglalaan ng halos 50% ng gasolina ng Moscow. At sa dagat, nagsimulang manghuli ang mga Sea Baby drone sa multong plota. Ginagamit ng Russia ang mga lumang oil tanker para iwasan ang sanksyon. At yaking tuloy-tuloy ang pondo para sa digmaan. May isang larawan na inilabas mismo ng SBU ng isang Sea Baby na tumatawid sa dagat sa madaling araw. Hanggang sa direktang tamaan ng kasko ng isa sa mga oil tanker na iyon. At noong Hulyo ng 2026, ang mga puwersa ng drone ng Ukraine ay nag-anunsyo na nakatama sila ng 48 barkong Ruso sa loob lamang ng 5 araw. Seems that the Kremlin would prefer to hide. Makikita ang resulta nito sa kalsada at sa harap ng kamera. Isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo. Nagrarasyon ng gasolina. Mga oras ang tagal ng pila sa mga gasolinahan, maging sa Moscow, wala nang laman ang mga gas pump. Gasolina ni rasyon sa mahigit kalahating rehiyon ng Rusya. Sa nasakop na Crimea, 20 litro bawat sasakyan ng limit. Tinatayan ng Pangulo ng Finlandia na bumaba ng 40% ang kakayahan ng Rusya na gumawa at mag-export ng langis. Ang digmaan na ipinangako ng Kremlin na mangyayari sa malayo, sa lupa ng iba, pumasok nga sa tangke ng gasolina ng bawat Ruso. At kung gusto mo ng huling patunay na ang alyansang ito sa pagitan ng CIA at ng Ukraine nandito na para manatili, nagpakita ito mula sa di inaasahang lugar, mula sa Washington. Naalala mo ba noong katapusan ng Pebrero 2025, noong sina Trump at Zelensky ay nagkaroon ng pampublikong alitan sa Oval Office? Naglalaro ka sa buhay ng milyon-milyong tao. Pinaglalaruan mo ang posibilidad ng ikatlong digmaang pandaigdig. At ang ginagawa mo ay napakalaking kawalang-galang sa bansang ito. Ilang araw matapos yon, sinuspinde ng Estados Unidos ang pagbabahagi ng intelihensya sa Kyiv. Parang katapusan na ng kanilang pagtutulungan pero tumagal lang ito ng 1 linggo. Noong Marso, 11 bumalik na sa dati ang lahat. Dahil isa lang ang realidad. Kailangan ng CIA ang mga mata ng mga Ukranyano sa loob ng Rusya gaya ng pangailangan ng Ukranya sa suporta ng Amerika. Ngayon, balikan natin ang kapehan sa St. Petersburg. Nang sumabog ang estatwa, itinuring ito ng Rusya bilang isang hiwalay na insidente. 3 taon ang lumipas, lumitaw ang buong larawan. Mga general na napatay habang papunta sa trabaho, mga eroplanong bomber na nagliliyab sa Siberia, kalahati ng bansa ay nagrarasyon ng gasolina at ang FSB ay sobrang na pressure kaya pati sarili nilang mga general ay inaaresto na nila. Ang alamat ng 70 taon ng espionahe ng Rusya, ang ideya na ang Rusya ay nakakakita ng lahat at naabot ang lahat ay nabuwag ng bansang pinakaminaliit nila. Gamit ang wika, kultura at pagiging malapit na mismong ipinataw ng Rusya sa Ukraine sa loob ng maraming siglo. Ang totoo, kung sino ang lubos na nakakakilala sa'yo, siya ang pinakamakakasakit sa'yo. Hindi pa tapos ang kwento, nandoon pa rin ang mga network sa loob. Patuloy na nasusunog ang mga refinery linggo-linggo. Bawat bagong pangalan na sumasabog sa Moscow ay tatalakayin natin dito sa channel. Mag-subscribe para masundan ang susunod. Gusto kong malaman ang opinion mo. Sa lahat ng nakita mo, ano ang pinaka-nakagulat para sa'yo? Isulat mo dyan sa ibaba sa mga komento. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.